sa bawat isa. So, ang bawat isa ay safe or ligtas po ba sa ah, bagamat alam natin na ang panahon po natin ngayon ay hindi po talaga maganda. Wala naman po siguro ano bang mga bagay na napinsala sa atin no, mula sa bagyong dumating. So mabuti at mapalad pa rin tayo bilang mga anak ng ating Panginoon. Kasi kung titignan ninyo, yung mga ibang lugar na sinalanta ng bagyo ay talaga yung iba pa nga inamatayan. No? Dahil sa lakas ng buti na lang, sa awa ng Diyos, kung titignan ninyo, ang bagyo daw ay singlakas ng bagyo na tumama noon dito sa Pilipinas, which is, kung hindi nagkakamali, yun yung Yolanda. Tama po ba? Super typhoon, no, na kung yun man ay naglandfall dito po sa Pilipinas, ay talagang maraming mamamatay o maraming maapektuhan, mga kapatid. No, sir, pero sa tulong ng ating Panginoon, no, actually nung mga nakarang araw pa lang ay talagang binabantayan ko na yung bagyo kung saan darating, kung saan siya dadaan. Kasi talagang nabanggit na noon pa man na last week pa lang nabanggit na yung bagyo daw po ay talagang malakas. O super typhoon na kung tawagin. Yung alam, so sa tulong ng ating Panginoon, hindi na yun lumihis, tama ba? Lumihis ang bagyo. So talagang mapalad tayo. Napakabuti ng ating Panginoon dahil ang mga bagay na yan ay patuloy na sabi nga, God is in control, mga kapatid. So talaga may mga bagay na kailangan maganap at di pa kailangan maganap. At yung mga ganung bagay ay isang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga dun sa isa sa mga pangaral ni Brother Branham na dun sa doon coming storm, paano ang isang bagyo, once na ito po ay dumating, ay mayroong munang warning na ipinapadala ang ating Panginoong Diyos. Tama ba? Warning in order to save His people sa mga taong makikinig. No. Warning na kung saan, syempre, di naman lingid sa inyo mga kapatid, di ba? May mga weather forecast na napapakinggan tayo na ibinabalita sa atin kung gaano kalakas ang bagyo, kung saan dadaan, gaano ito kalaki. Kung gaano kalaki yung pinsalan na maidudulot nito. Tama ba mga kapatid? At syempre, sa mga taong nakatira sa saang lugar na hindi safe, ito po ay binibigyan ng oras panahon para lumikas. Tama? Pero kung titingnan nyo mga kapatid, may mga iilang sumusunod, may mga iilang hindi sumusunod. Tama ba? So, dun sa preaching ni Brother Branham, dun sa oncoming storm, may mga iilang sumusunod at may mga iilang hindi sumusunod. Kaya nga dun sa kanyang topic na mayroong isang pamilya, no, na yun nga, na yung asawa niya, yung lalaki talagang hindi nakinig dun sa warning na pinadala no that time. Kaya halos lahat sila namatay, mga kapatid. At yung katakot-takot pa nga na naging kamatayan ng mag-iina ay nung sila ay nasa rooftop na ng building, syempre, alam niyo naman ang mga hayop, tama ba, hahanap ng paraan yan para makaligtas. So, sabi ni Brother Branham sa kanyang kwento, yung mga ahas na kung saan ay walang magapangan, gumapang doon lahat sila, yung pamilya ay tinuklaw ng mga ahas. So, kaya nga, kumbaga, paano sa panahon, in every generation, God gave His messenger. Then sa mga mensaherong yon ay may mga warning na ibinibigay. Tama ba? Mula sa mga salita ng ating Panginoon. So kung paano sa panahon ni Noah, ilan lamang po ang naligtas. Tama ba? Ilan lang ang pumasok sa arkong ipinagawa ng ating Panginoon Diyos. No. So lahat ng mga nasa labas ng arko ay nagkanda matay. Kahit sa panahon nila Lot, tama po ba? Bago wasakin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, nagpadala ang Diyos. Tama ba? Ng dalawang anghel na kung saan, mga kapatid, para maisalba ang pamilya ni
ni Lot. O, sa kasamaang palad, mga kapatid, sa isang buong pamilyang yon, mayroong ilang hindi nakaligtas. Tama ba? Yun yung asawa ni Lot na lumingon. So, palad tayo dahil kumbaga kung paano sa on actual na nakikita natin, sa spiritual, sumasalamin. Tama po ba? Kaya nga, kapalad tayo dahil meron tayong kapahayagan, meron tayong salita na ah, itinuturo sa bawat isa mga kapatid para magbigay sa atin ng guidance. No? At naniniwala ako mula sa mga anak ng ating Panginoong Diyos, ang bawat anak ng ating Panginoong Diyos ay mga masunurin. No? So, lahat tayo na naririto, o mula sa mga anak ng ating Panginoong Diyos, walang mga anak na masuwail. No. So lahat ng yan ay mga masunurin. So mga masunurin po ba tayo, mga kapatid? No. So kung sa mga natural, kumbaga sa mga uh, unactual, kumbaga ng buhay ng tao, ay hindi tayo nagiging masunurin, how much more sa spiritual, mga kapatid. No, kaya nga kung mapapansin ninyo, may mga ilang sumusunod at may mga hindi nakakasunod o sumusunod talaga. No. So, bagamat uh, sabi nga ng Bible, lahat ng mga nakikita natin o nararamdaman natin kumbaga sa mundong ito ay pasimula pa lamang po. So, may mga talagang matitinding distraction, kumbaga mapanirang bagay na darating talaga sa lupa. No? So lahat ng yan ay nakahula, mga kapatid. Kaya yung sinasabi nga nila na yun yung pinakamalakas na lindol na mararanasan sa Pilipinas. Totoo naman yun, mga kapatid. No, biblical din naman actually. Yun yung mga bunga ng destruction of nature, yung act of God na di natin makokontrol, mga kapatid. No, so, sa di ba kakatagal, mga kapatid, at inyong ipagpaumanin dahil hindi ko po muna may tutuloy yung topic natin last Sunday dahil mayroong ilang bagay na medyo naguguluhan ako, no? O kulang pa po ng pagbabasa. Kasi malalim pala yung predestinated seed, hindi siya basta-basta, mga kapatid. O kaya kagabi, no, pag-alis pa lang po nila, talagang sabi ko nga kay Mrs., hindi ko na kayo matutulungan. Natulungan ko pa rin naman sila kahit paano, pero makit na ako para ma-review yung naging topic natin ngayon. Pero actually, nung last Sunday pa, meron na akong nun, nabubuo. Pero may mga ilang dumarating na ito ay kunig mo, ito ay kunig mo. Kailangan pang magbasa dito, magbasa doon. Bible verse, quotation ni Brother Branham. So, hanggang sa kagabi, sinubukan ko muna yung kumbaga dugtungan, pero yun, may mga nadaragdag at tingin ko hindi pa sapat, mga kapatid. Baka kung ako ay may kalituhan, kung ako ay hindi pa sapat yung kaalaman patungkol doon, then ituturo ko, ganoon din ang kalalabasan ng mga tagapakinig. Tama ba? So, mas magandang bago ko yung papasukin sa isang bahay, talagang pulido. No? Para safe. Tama po ba? Safe ang bawat pundasyon. Walang halong dagdag o kulang. Kumbaga, lahat tayo ay pare-parehas na kasi pananagutan ko yun mga kapatid. Yung makapagturo ng hindi tama. Kaya may mga bagay na hindi talaga pinipilit. Kaya gabi, sabi ko, Lord, kung di pa panahon, so, tigil ko muna. Kaya tinigil ko. Kaya nagbago ko ng tema. Pero yung topic natin, ito ay continuation lang ng topic natin ng every Wednesday. No, para hindi tayo, kumbaga, hindi ko pa nga tapos yung The Seven Seals eh. Tama po ba, mga kapatid? So para meron tayong natatapos. Kaya nga, ang topic natin for today, it's all about what was the Holy Ghost given for. Ito ay part 4 na dapat ituturo ko by Wednesday prayer meeting. Pero
Ngayon ko na po ituturo, mga kapatid. So, okay lang po ba sa bawat isa? So, tayo ay nasa part 4. Kung inyong susundan, meron tayong part 1, part 2, part 3. Tama po ba? Na ngayon po ay tayo ay dadako na sa part 4. Kanina, binuksan natin ng John chapter 14 verse 26 na binasa ng ating kapatid. Ngayon, what was the Holy Ghost given for? Ang sabi dito, to become our leader. No. Doon sa talata na binuksan natin, datapwat ang mga aliw sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. No. At magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So malinaw doon, mga kapatid, no, doon sa binasa natin, ang sabi nga doon, yung the Comforter, which is the Holy Ghost, na ipapadala daw ng ating Ama, na siya daw po ang magtuturo ng lahat ng bagay. No, kung titingnan niyo, mga kapatid, singular form, tama po ba? Hindi siya plural. No. So, nakakita na ba kayo ng kumpanya na dalawang presidente? Di ba laging iisa? Tama po ba? Kahit sa barangay, iisa lang ang punong barangay. Tama ba? Presidente sa Pilipinas, iisa lang. No, sa tahanan, iisa lang ang head. Hindi pwedeng dalawa. Sa church, iisa lang din. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga, what is the meaning of leader? A leader is someone who, sabi doon, guides, no, and directs or influence a group. So, ang isang leader daw po ay isang, someone who guides. Then, siya rin ang nagbibigay ng direction na nag-iimpluwensya sa isang grupo o sa isang grupo na kanyang, sabi dito, influences a group, organization, or movement. Effective leaders typically possess a clear vision and inspire, motivate, and empower others to work, sabi doon, together toward a shared goal. That is the meaning of leader. Sino po ba dito ang nakaranas ng nakaranas na maging isang leader? Kahit anong organization o ng kahit anong samahan, no? Naka-experience na kayo, mga kapatid. Amen. So, syempre, kung ang bawat isa dito ay nakaranas na, hindi na lingid sa inyo kung ano ang mga responsibilidad ng isang leader. Tama po ba? Mahirap ba? Madali ba? Di ba hindi? Tama ba, mga kapatid? No. Ikaw ang nagbibigay ng guide. Tama po ba? Ikaw din ang nagbibigay ng direction. No. Ng kung anumang goal ang ipinaglalaban o anumang goal ang nais ninyong marating. Tama po ba? Without guides, without right direction, mga kapatid, hindi magtatagumpay kung ano man yung goal na nais ninyong ma-meet. Tama po ba? So lahat dapat mayroong guide at tamang direction. At syempre, sinabi nga dito, dapat mayroong kang clear vision. Tama po ba? Vision. Kaya napaka-importante ng vision. Kahit si Brother Branham, mga kapatid, ang vision ay isang bagay sa kung saan yun ang nagbibigay sa kanila ng motivation para gawin ng isang bagay. Kasi kumbaga, halimbawa, may mga bagay na nais mong marating. Hindi mo pa nga nararating, pero andun yung mo na makukuha mo yung bagay na yon. Tama ba? Kasi you have goal, no?
Halimbawa, gusto kong maging isang doktor, no? Bagamat alam mong hindi gano'n kadali, pero alam mo sa sarili mo na makakaya mo, na isa ka sa magiging doktor. So, kumbaga, sabi ni Brother Branham sa ibang quotation mga kapatid, ang faith, ito po ay nagpapakita ng hindi mo pa man din nakukuha ang isang bagay, pero para sa'yo, nakuha mo na. Tama po ba? No, so, yun yung vision. No, kumbaga, sa atin dito, bagamat wala pa man din yung tinatawag na new heaven and new earth, pero para sa atin, mga kapatid, ipinapakita na ng Diyos sa atin na yun yung ating pupuntahan. Dahil in the beginning, mga kapatid, no, doon talaga tayo inilagay ng ating Panginoong Diyos. Kita nyo, mga kapatid? Kaya nga, inspire, no? Kaya kung titignan ninyo mga kapatid, doon sa mga pag-aaral natin, itong mga nakaraan pa, no, God gave us a word. God gave us His Holy Spirit, mga kapatid, to inspire us and also to inspire other. No, para ma-meet anuman yung mga goal. And motivate and empower others to work together toward a shared goal. Now, kung titignan niyo mga kapatid, in every creation, follows the leadership that God has ordained for it, mga kapatid. Kung titignan niyo, ito, napansin ko lang, halos lahat ng hayop, mga kapatid, may mga leader yan. Kung sa mga tao meron, maging mga hayop meron din. Kasi ninyo yung mga duckling. Tama ba? No. Sa probinsya namin, mga kapatid, kasi kami, nakatira lang kami sa isang gilid ng Riles. No, namin mga bahay-bahay na nakatayo. Kasi ko sa mga inaalagaan ng lord ko, ng mga duckling, no. Pagka tumatawid sila sa kabilang baryo, mula sa aming baryo, tumatawid sila sa isang Riles, mga kapatid. Tawag doon. Mayroong isang namumuno sa kanila, no, na kung saan man bumaling, doon sila susunod, kunin kung sino yung mga nasa likod. So, syempre, katulad na banggit ko kanina, mula sa mga kumpanya, bahay, same sa church, lahat yan ay may mga leader. Hindi pwedeng walang leader. Ngayon, mga kapatid, sabi dito ni Brother Branham sa kanyang quote dito sa The Queen of Sheba, paragraph 60, nung ito kanyang ipinangaral noong 1960, paragraph 51, sabi niya, God intends, sabi niya, the Holy Spirit to lead the church. No. That's our leader. That's the one that was sent to us. And we're to be dominated by Him and Him alone, mga kapatid. Now, malinaw doon na kung sa bawat creation ay may mga leadership na kung saan ay katulad ng sa mga hayop, katulad ng sa mga kumpanya, bahay o church, mga kapatid, tahanan o church. Now sa atin in spiritual, sa church mga kapatid, God intends the Holy Spirit to lead the church sa pamamagitan daw po ng Holy Spirit na pinadala sa atin. And we're to be dominated by Him and Him alone. Kailangan nating magpasakop, no, doon mga kapatid. Dahil, bakit? Anong dahilan? That direct us, no? Na yun ang magbibigay sa atin ng tamang direction. Tama po ba mga kapatid? Na kung tayo ay, ay may mga organization na sinasamahan, mga kapatid, at kung may mga leader na dinalal dyan, mga kapatid, at kung may leader, mayroong tamang direction na itinuturo sila para mapaayos, mapabuti, at ma-meet nila yung goal nila. So, the same thing. No? Ang ating Panginoong Diyos, which is our leader, which is the Holy Spirit, magpasakop tayo doon. Dahil, sabi nga dito mga kapatid, that direct us. Siya ay magbibigay sa atin ng direction.
Direction saan? Then we stay in the Word, sabi niya. Amen. Level in the Word. No. Na tayo po ay magpasakop doon sa Kanya, magpasakop sa Kanyang mga salita, at lumebel sa Kanyang mga salita, mga kapatid. Hindi ang salita ang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo ang mag-a-adjust sa salita. Tama po ba? No. Hindi pwedeng may leader ka, meron siyang sistemang pinapasunod, then ikaw ang nasusunod. Hindi pwede yung ganong sistema. Kaya nga may leader na itinayo, magpasapok ka doon sa sistemang pinapatupad niya dahil meron namang vision at mission, ipapakita rin sa'yo, no, na kung ano yung sistema para ma-meet yung nasa vision, mga kapatid, magpasakop ka. Lalo na kung alam mong nasa tama. Tama po ba, mga kapatid? So, ganun din. Then we stay in the Word, level in the Word. The Holy Spirit, sabi dito, feeds you sheep food. And sheep food is the Bible. We, as a sheep, tama ba? Sabi ng Bible, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Tama po ba? Sa Bible, tayo ay itinipo sa isang tupa. Tama po ba? O itinipo sa tupa. Na bilang isang mga tinutupa, kung papansin niyo mga kapatid, sino na nakakita dito ng mga manunupa? No. O isang tupahan na mayroong manunupa, mga kapatid. O kahit hindi tupa, mga kambing. O hindi kambing, mga baka, mga kapatid. Ayun yung magpapastol, yung tawagin sa Tagalog, mga kapatid. No, kumbaga, ano man ang gusto o nais, mga kapatid, ng magpapastol na yung susunod, ang tupa o anumang hayop yung o anong hayop ang kanyang tinutupa. Kaya mga kapatid, kumbaga, sa Bible, mayroong iisa, kaya nga yung 99, iniwan niya yung isa, hinanap niya, mga kapatid, dahil matigas yung ulo. Sa sobrang tigas ng ulo, sabi ng Bible, binalian na ng buto. Mga kapatid, para hindi na sa kung saan-saan, hindi na sa kung saan-saan magpupunta, mga kapatid. Kaya nga, sa atin, sabi nga, the Holy Spirit feeds you sheep food. Ano yung pinapakain sa atin? And sheep food is the Bible. Yes, that's right. The Word of God, mga kapatid. No. And sabi niya, and it feeds on the Holy Spirit. The souls that's hungering for God feeds on the Word of God, mga kapatid. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, no, minsan, marami tayong mga responsibilidad o ginagampanan sa ating buhay, mga kapatid, at ma-meet man natin, there is something na nagbibigay sa atin ng kauhawan. No? Kauhawan mula sa ikabuturan ng ating puso na sinasabi, nauuwaw ako. No? Mga kapatid. Sabi nga doon, yun ay ang iyong kaluluwa, mga kapatid. Sabi nga, di baling payat na ang iyong katawan, basta mataba ang iyong kaluluwa. Mga kapatid. Sa lumang diban, ang mga ipinapasunog o inihahandog ay mga tupang matataba, hindi mga mapapayat, mga kapatid. Basahin ninyo. Kumbaga, tayo bilang mga hain na buhay na inihahandog ang ating mga sarili sa Diyos, naway ang makita ng Diyos sa atin, bagamat payat ang ating mga katawan, ngunit ang mga kaluluwa ay busog naman. Malalaman mo kapag ang kaluluwa ay busog, siksik at diglig mula sa kanyang mga salita by their fruits. Tama po ba? Makikita mo sa panlabas at alam kong dinaligid sa inyo, mga kapatid, ayon sa mga pag-aaral natin. The real you, which is your soul. Tama ba? Hindi yung nakikita sa panlabas. No. At makikita natin ang tunay na ikaw sa bunga mo. No. Amen? So, sabi nga dito, the soul that's hungry of God feeds on the Word of God. So, napaka-importante ng salita ng ating Panginoong Diyos as a sheep o as a children and daughter of God.
Kasi mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, nandoon ang kanyang, nandoon ang kanyang guide. Nandoon ang kanyang direction, mga kapatid. So, sabi pa dito, God is our King. The Holy Spirit is our leader. God give us the Holy Ghost. Let's stay by it. Manatili tayo doon, mga kapatid. The Bible of direction to see whether it is the Holy Ghost. The Holy Ghost can promise something here and deny it over here. It has got to keep exactly what it said to remain God. Right? It has got to stay the Holy Spirit. Got to be the same. Yes, sabi nga doon, mga kapatid. No? So, as a leader, dapat hindi ka pabago-bago. No? As a true leader, mga kapatid, kung ano ang sinimulan ninyo, yun ang tatapusin ninyo. Amen? So, ang leader, ang great leader, mga kapatid, hindi ko ano ang sinabi dito, then babaliin dito. Tama po ba? Dahil ang Diyos ay hindi ganon. Sabi dito. Ang Diyos, sabi nga, the Holy Ghost can promise something here and deny it over here. No. So, kung sino ang Diyos noon na siyang leader ni Moses, no, leader ni Elijah, leader ng mga all-time saints, mga kapatid, ay siya yung leader meron tayo ngayon. That is Christ. Amen? No, na hindi nagbago noon, ngayon, at kailanman. No. Kung paano niya iniligtas ang kanyang mga anak noon, ay siya rin parang paano niya ililigtas ang kanyang mga anak ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kailangan lang natin sundin, mga kapatid. So, hindi siya nagbago. So, sabi nga dito, God needed a leader for the church. Kailangan talaga natin. He didn't educate a bishop, neither did he send a high priest or pope, or no one else, but he sent the Holy Ghost. A man died, ang tao daw po ay namamatay. And their systems die. And everything else. But the Holy Ghost is the eternal God. No, sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever, mga kapatid. Kaya nga, kung mapapansin nyo, no, iisa ang batayan ng tao, Bible, no, kaya nga ang Baptist noon, na-denominate din, kumbaga, nag-divide, kumbaga, nagdagdagan, kumbaga, nagkaroon din ng mga branches, no, na noon, hindi nila inaalaw ang mga babae mangaral, na hindi nila inaalaw na ang mga babae ay magsuot ng mga maikling short. Ngayon, inaalaw na nila. May mga babae nang nangangaral. No, inaalaw na nila ang mga babae magsuot ng mga maikling kasuotan. Inaalaw na nila ang mga babae magsipagputol ng buhok. Yan yung mga kapatid. Noon, hindi. Kaya niyo, mga kapatid? No. So, kung talagang ang Diyos, si Kristo na nanahan sa kanila, hindi pwedeng mabali ang salita ng ating Panginoon. Tama ba? Dahil wala naman tayong mababasa na sinabi ng Diyos na ang babae ay magpaputol ng buhok. Sabi ng Bible, kapurihan sa kanya, o kapurihan sa babae, na ang babae may mahabang buhok, mga kapatid. Sabi dito, and everything else, but the Holy Ghost is the eternal God. And He cannot die. He give them an eternal leader. And that is the Holy Ghost. They needed something to guide them, to tell them what to do. Ayun, mga kapatid. So, sabi nga doon, they needed something to guide them, to tell them what to do, and how to live, how to meet the public, how to meet the fierceness of the day, how to combat sickness, how to combat this, how to combat sin. Man has drawn all kinds of way of joining this, mga kapatid. So,
Kaya nga sabi ng Bible, a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. No? Na siyang itinuturo sa atin, mga kapatid. Kung papaano, sabi nga dito, kung papaano, to tell them kung papaano, kung ano ang ating mga gagawin. No? Dahil ang mga tao ay may mga daan na tila matuwi, tama ba? Pero ang gana ng lahat ng kanilang mga daan ay patungo sa kamatayan. Tama po ba, mga kapatid? Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ang Holy Spirit, no? Para may turo ang tamang daan. Jesus said, I am the way. Tama po ba? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Walang daan talaga patungo sa karya ng Diyos, kundi kay Kristo. Tama po ba? At naroroon ang katotohanan. No. At ang katotohanan na yon ang siyang magbibigay sa iyo ng pagbabago ng buhay. Na noon, namumuhay ka sa kasinungalingan. Tama ba? Kaya ang buhay mo ay magulo. At patungo sa kamatayan, mga kapatid. Pero ngayon, praise be to God. No. Nanoon ang mga buhay natin, mga kapatid, kung saan-saan tayo pumaparoon, bigyan niya tayo ng tamang direction. Tama po ba? No. Sabi nga doon, to tell them what to do and how to live. Paano mamumuhay ng kung paano mamumuhay, siyempre, ng may kabanalan at kaayusan, mga kapatid. Tignan nyo, look at yourself, mga kapatid. Hindi na kayo namumuhay na, kasi maraming ganyan na Christians, kumbaga, claiming as a Christian, pero naroon pa rin yung pagmumuhay bilang isang makasanlibutan. Tama po ba? No, tayo ay namumuhay ng may kabanalan inside and out, mga kapatid. Binabago ng Diyos ang lahat ng nasa atin, mga kapatid. No. Kumbaga kaya kayo nakakapagpahaba na ng mga kasuotan, nakakapagpahaba na ng inyong mga buhok, mga kapatid, dahil yan ang utos ng ating Panginoong Diyos. Tama ba? No, kung paano how to meet the public, kung paano tayo mamumuhay sa labas, mga kapatid, nang hindi tayo nakakapagbigay ng kaligasuran, kasi tayo, as a Christian, mabilis tayo mag-adjust sa mga bagay-bagay. Tama ba? At syempre, hindi tayo mga compromiser. Amen? Kumbaga, sasabihin ng iba, case-to-case basis yan, Brad. Yes, tama nga naman, case-to-case basis. Inilagay ka ng Diyos sa kalagitnaan ng mga makasalanan para mag-ilaw ka, para makita nila na may Diyos na buhay. Tama po ba? Hindi makiayon ka sa galawan nila kasi porket na-trap ka. Hindi ka na-trap, inilagay ka talaga ng Diyos dyan para makahikayat ka ng mga kaluluwang nasa kadiliman, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Brother Rana, pagkaman sinabi ng Bible, mga kapatid, separate yourself to all, sabi nga doon, unbelievers. Tama po ba? Pero hindi sinabi doon, isa-separate mo yung sarili mo sa mga unbeliever na tao. Yung kanilang mga gawa, yung mga worldly associates, sabi ni Brother Branham, yun ang isa-separate mo. Isa-separate mo yung sarili mo sa mga worldly association. Patulad kahapon, tama po ba? May kaarawan. So may mga ilang kaming action na hindi maganda na nakita ko na hindi naayon sa word of God. No. Ikaw bilang isang anak ng Diyos, hindi para konsentin mo ang isang bagay. Pwede mong sitahin, pwede mong ituro kung ano yung tama, pero syempre may mga ano rin yan, may mga technique din kung paano mo papasukin yung isang bagay ng ano, nasa ayos, mga kapatid. No? Kasi tayo, binigyan tayo ng kapahayagan, mga kapatid, salita ng Diyos para mag-ilaw sa sanlibutan. Tama ba? So, ipamuhay natin. Panindigan natin, mga kapatid. Hindi na tayo bata. No. Hindi na tayo bata sa paglilingkod. Tama po ba? For how many times, how many years nang itinuturo sa likod ng pulpitong ito kung paano mamuhay ng may kaayusan, kabanalan, no, all the time, mga kapatid. Hindi lang sa loob ng church nakikita ang kabanalan, mga kapatid.
dapat nakikita yan sa labas. Nakikita yung pagbabago mo hindi lang dito, maghigit sa labas, mga kapatid. Hindi yung nagpapalda ka, dito lang. Di pagdating sa bahay, hindi ka na nagbabalda. No. So, patuloy na ang Diyos, hindi nagbabago, ikaw lang nagbabago. Tama ba? Hindi nagbabago ang Diyos. Tayo ang nagbabago. Tama po ba, mga kapatid? So, kailangan nating manindigan. Kailangan nating tindigan kung ano ang sinasabi ng Bible. Tama po ba, mga kapatid? Hindi porket yung pamilya mo, unbeliever, yung mga kaibigan mo, unbeliever, yung mga nakasama mo, unbeliever, magiging unbeliever ka na rin. Panindigan mo yung word. At tsaka inilagay ng Diyos, mga kapatid, para in order to be what? Para may pagpatuloy, mga kapatid, ang kapangyarihan o pagkilos ng Diyos dito sa lupa. No? Amen? So, sabi nga dito, how to meet the fierceness of the day. No. God not give us the spirit of fear, but the power, love, and the sound mind. No. The sound mind, which is the word of God, mga kapatid, na itinuturo sa bawat isa para hindi tayo matakot. No. Matatakot ka sumunod dahil baka magalit yung nanay mo, baka magalit yung tatay mo, baka magalit yung mga anak mo, baka magalit yung kapitbahay mo. No. So, ibig sabihin, Christian ka tinatawag, ang paglilingkod mo hindi sa Diyos, hindi sa tao. Tama ba? Kung sa Diyos ka naglilingkod, mga kapatid, ang higit ang pagkatakot mo ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Tama po ba? Susunod ka kahit magalit nanay mo. Susunod ka kahit magalit ang tatay mo. Asawa mo, magalit yung mga tao na sa paligid mo dahil naglilingkod ka hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kapag yun ang iyong yun ang ibinigay sa iyong guide ng Holy Spirit para sundin mo. Tama ba, mga kapatid? Wala kang ibang susundin kundi kung ano yung dinidikta ng Holy Spirit sa atin. Kung ano yung sinasabi. Dahil sa vision na ipinapakita niya, mga kapatid, bagamat sinabi ng Bible, ang magtiis hanggang sa wakas, talagang mayroong pagtitiisan. Tama ba? No, nakita sa vision, mayroong pagtitiisan na kailangan mong tiisin. No. Pero sa vision na yon, nandun din, pinapakita sa'yo na may buhay na walang hanggan. Pag nagtiis ka, pag sumunod ka, bagamat mahigpit, mahirap, pero matututo ka. Tama ba, mga kapatid? Mas okay na pumasok sa isang kumpanya na mahigpit, pero matututo ka. Kaya sa maluwag, wala kang matututunan. Puro kalokohan pa. Tama ba, mga kapatid? How to combat sickness. No. Amen? So, how to combat sin. Sickness, mga kapatid, alam nyo, kung sinasabi ko nakaraan, meron tayong tatlong bahagi. Tama ba? Soul, spirit, and body. Amen? No. Ang sickness, mga kapatid, yan ay nasa katawang bahagi natin. Laman. So, isa ito sa mga tinitiran ng kaaway. No. Tinitiran ng kaaway. Pero, mga kapatid, meron kang soul. Sabi nga, for the body is wicked, but the spirit willeth. No, mga kapatid. Meron kang soul mula sa ikatlong bahagi mo, which is your control tower. Tama ba? Dapat kontrolin mo kung ano ang dinidikta ng spirit at ng katawan mo, mga kapatid. Kaya nga, mapalad ang tao nagpapatuloy, bagamat nasa mga nasa ganyang kalalagayan, karamdaman o sakit, kapatid, nagpatuloy ka. No. So, sabi nga dito,
How to combat this, how to combat sin. No, paano natin mapaglalabanan ng kasalanan, mga kapatid? Paano nga po ba, mga kapatid? Paano natin mapaglalabanan ng kasalanan? No, napaka-easy lang. Sumunod ka sa salita ng Diyos. Huwag kang maging masuwain. Magnanakaw noon, huwag kang magnakaw. Sinungaling ka noon, huwag kang magsinungaling. Mangangalunya ka noon, huwag kang mangalunya. No. Kasi ang kasalanan, mga kapatid, ay ang kasalanan ay mga kapatid, bunga ng unbelief, tama ba? Yung unbelief na nasa puso mo, yung mga hindi mo pinapaniwalaan, mga kapatid, tanggalin mo. Kumbaga, pag sinabi ng Diyos, sundin mo to, sundin mo. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo to, gawin mo to, mga kapatid. No, kaya nga kung titignan ninyo, how to combat sin, and man has drawn all kinds of way of joining this and creeds of this and documents of this and baptism of this and every kind of sensation and little quiver, sabi niya, and funny feelings and everything else, but still remains. The Holy Ghost, it's God, sabi doon, provided way for His church. Ang Diyos ay nagbigay ng daan, mga kapatid, in order to direct His church, mga kapatid, and to give them direction, mga kapatid. That is the way na kailangan natin sundin. No? Ngayon, sabi nga doon, malinaw po ba, mga kapatid? Ngayon, what was the Holy Ghost given for? To give us a power. No. Ang salitang power ay kapangyarihan, ay karaniwang nangangahulugang, sabi dito, kakayahan, na may kakayahan, authority, o lakas upang gumawa ng isang bagay o magkaroon ng impluensya sa iba. That is a power. Sa Biblia, ang power ay, sabi dito, ay ang kapangyarihan o autoridad na ibinigay ng Diyos upang maisagawa ang kanyang layunin. Ang kahulugan nito ay nakadepende sa salitang Griego at sa konteksto ng talata. Buksan natin kanina, di ba ito binuksan natin kanina sa Acts chapter 1 verse 8. Binasa mo ba ito bro kanina? No. Malinaw doon sa Acts chapter 1 verse 8 na sabi na dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Sa English, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Now, ang Holy Ghost ay mayroong kapangyarihan. No? Kapangyarihan. Mga kapatid. Kapangyarihan, sabi dun sa nabanggit natin kanina, ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan? Sabi dito, isang otoridad na ibinigay ng Diyos upang maisagawa ang kanyang layunin, mga kapatid. Like for example, mga kapatid, sabi nga dito, sa quote ni Brother Branham, dito sa for him will I accept, just as if the President of the United States would make me an ambassador to Germany. See, my words then in Germany would be just exactly what the President told me to say, and if I said them what he told me to say, then everything that's in the United States is behind them words. Is that right? Sabi niya, is that right, audience? He will have to back up if I'm an ambassador. Then if I be a minister sent from God as this, and what I pronounce here, and if it be coming from God, everything that's in heaven is to back that word up. Is that right? Because it's giving right straight, fresh off of the throne to say what it is and to do about it. Is that right? Now, isa-isa, halimbawa ni Brother Branham na halimbawa, ako as a, halimbawa, just if the President of the United States would make me an ambassador to Germany, no, my words then in Germany. Ito yung sinasabi ng Bible na if you abide in me, my words is abide in you. Ask what you will, it will be given unto you. No. Kumbaga, sinabi doon ni Brother Branham, mga kapatid, as sa ambassador,
Bawa, ang United States ay mayroong ambassador sa Pilipinas. Tama po ba, mga kapatid? Ano man ang sabihin, no, hingin ng ambassador ng United States sa Pilipinas ay susundin ng United States of America. Tama ba? Ano man ang hingin, ano mang bagay ang i-request o hingin ng ambassador ay ibibigay, mga. The same thing, we as a Christian, as a bride, no. Sabi nga dito, then if I be a minister sent from God as this, what I pronounce here, and if it be coming from God, everything that's in heaven is to back the word, is to back that word up, ibibigay niya, mga kapatid. Sapagkat, sabi nga dito, binigyan tayo ng otoridad. No. Sapagkat ang Holy Spirit, mga kapatid, ay mayroong kapangyarihan. At ang Holy Spirit ay nasa mga anak ng ating Panginoong Diyos. No. At kung ang Holy Spirit ay mayroong kapangyarihan, mga kapatid, no, na nasa sa atin, meron tayong otoridad. No, otoridad na ano, na gamitin ng kanyang salita. Huwag nga lang sa mga walang kabuluhan. Kasi sabi ng Bible, don't use my name in vain. Right. No. Amen. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, mga kapatid. No. Kaya nga, gamitin natin ito sa tama, mga kapatid. Sabi nga, ano ang mga maaaring ibigay nito, idulot nito? Sabi sa Acts chapter 1 verse 8. Sige po. Acts chapter 1. Verse 8. Verse 8, sabi po rito. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ayun, no? Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Hindi lang sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, no, na ibinigay sa kanyang mga anak ay hindi lamang po makikita sa loob ng Israel. Kung sa loob ng Israel, mga kapatid, ay mayroong mga patunay na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila, ito po ay makikita rin hanggang saan? Sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, mga kapatid. Hindi lang, mga kapatid, nakita o makikita sa loob ng Israel, kahit ito sa Pilipinas. No? Makikita natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na nasa sa atin through the Holy Spirit. Ano yon? Sabi ng Matthew chapter 10 verse 1. Sige po, basa mga kapatid. Matthew chapter 10 verse 1. Sabi po rito. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumalduman na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karanasan. Ayun, mga kapatid. Ano nyo? Hindi ba't ang ating Panginoong Diyos ay nakapagpalayas ng mga demonyo? Tama po ba, mga kapatid? Hindi ba't ang ating Panginoong Diyos ay nakapagpagaling ng mga iba't ibang karamdaman o sakit? So kung ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid, ay hindi nagbago noon, ngayon at kailanman, sino siya sa panahon na yon, siya rin ngayon. Tama ba? No. Kung ang Holy Spirit ay ay naibaba, which is ang pangako ng ating Panginoong Diyos, na naranasan ng mga anak ng ating Panginoong Diyos sa the day of Pentecost, at ang Holy Spirit na ay hindi na muling umakyat, at ito'y nananatili dito sa lupa, mga kapatid, at ang Holy Spirit na yan, no, ay nananatili hanggang sa mga oras na ito. So kung ang Holy Spirit ay mayroong kapangyarihan, at ang kapangyarihan, mga kapatid, makapagpalayas ng demonyo, makapagpagaling, yan ay ano, mararanasan at makikita rin natin, mga kapatid. Tama ba? No. Kaya nga sabi dito, laban sa karumal-dumal na espiritu.
O sa English, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirit. No. Tandaan natin mga kapatid, ang unclean spirit, bad spirit ay hindi lang sa mga hayop nag-aano, tama ba? Higit sa mga tao. Tama ba? Alala niyo yung nakarang pag-aaral natin mga kapatid na yung nakasalubong ni Kristo, libo-libong demonyo ang nasa taong yon. Si Gideon ba? Kung doon nagkakamali. Ha? Legion? Si Legion? No, ilang spirito ang nananaan sa taong yon. Kaya nga, ingat tayo mga kapatid dahil ang Holy Spirit na nasa sa atin, no, ay kailangan manatili yan. Hindi sana natin mapighati. No. Sapagkat once na umalis yan sa atin, mga kapatid, alam na natin kung ano ang dahilan. No, kung bakit umalis ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Amen? Alam niyo ba kung ano dahilan mga kapatid? Bakit po ba nawala ang fellowship ng ating Panginoong Diyos kay Adam and Eve noon? Because of sin. Tama ba? Siyempre, ang Diyos tao din niya katulad natin na may damdamin. Tama ba? Na nasasaktan din. Kumbaga, kung ikaw bilang isang may asawa o kapatid, kapag nakagawa ka ng di tama sa kapatid mo, asawa mo, di ba nagkakaroon ng distance? Tama po ba? So, ganun din. No. Because of sin, no, ang Holy Spirit na nasa sa atin ay umaalis. No. At kapag umalis yan, yung mga masasamang espiritu na umalis diyan sa katawan mo, maaaring bumalik. No, maaaring bumalik yan. At syempre, hindi lang isang espiritu ang maaaring pumasok diyan. Yung mga masamang espiritu na nakasama niya, na nakasalubong niya mula sa paghahanap ng bahay na kanyang pananangan na maaaring makasama at manahan sa iyo. At hindi posible dahil si Lydian nga, hindi lang isang spirito ang nananahan sa kanya. Tama ba? Thousands of demons, mga kapatid. No. Kaya nga dapat kailangan mapanatili natin ang Holy Spirit na nasa sa atin, mga kapatid. Hindi natin mapikati. Kasi yan ang key, sabi ni Brother Branham, para makasama tayo sa rapture. Yung Holy Spirit. Kaya nga, yan din ang isang ebidensya, mga kapatid, na ang Holy Spirit na nasa iyo, yung katotohanan, no, hindi yan nagbabago sa buhay mo o sa pamumuhay mo. Tama ba? Kung sinabi ng Diyos, magpahaba ka ng buhok, no, then, sa isang araw, magpapaputol ka, and then, mag-church ka, papatuloy ka, and then, paulit kumbaga, anong problema pag gano'n, mga kapatid? Hindi Holy Spirit ang nananasa pag gano'n. Dahil ang Diyos, pag sinabi niya, oo, hindi, kung hindi. No. Amen, mga kapatid? Kaya nga kailangan makita sa pamumuhay natin yung katotohanan, which is the Spirit of Truth, sabi ng Bible. No. Bagamat nandiyan ng body, spirit, na minsan ay napapabago-bago, mga kapatid. Pero yung soul mo, which is your control tower, labanan mo. Amen? Fight for the good faith, sabi nga ng Bible. Work out your salvation. We don't work out yan. No. Baka sabi ni Brother Branham, mga kapatid, sa isang nagpapalaki ng muscle, mga kapatid, hindi rin ganun kadali, biro. Tama ba? No. It takes a lot of time, effort para gumanda ang katawan mo. So, ganun din, mga kapatid. No, kailangan mong i-enhance yung faith mo. Kailangan mong work out your salvation, sabi ng Bible. Because faith without works is death. Tama ba? No, kailangan mong i-work out yan. Siyempre, paano mo may work out, mga kapatid? May mga trials and testing diyan sa kalagitnaan mo. No. Then, sabi ni Prophet, mga kapatid, ang Diyos ay palaging nakatingin sa kanyang mga banal. Sa kanyang mga anak na banal. Titingnan niya kung paano natin pangahawakan ng kanyang salita. Titingnan niya kung paano natin susundan
kung ano yung sinabi niya. No? Mag-faith ka man dito, praise be to God, dahil may Diyos na nagbibigay ng encouragement para tumayo ka ulit. Tama ba? Matuto ka at lumakad ulit. No? Pero wag naman sanang paulit-ulit. Dapat mayroong improvement. Tama ba? May improvement. Dapat, kumbaga, kung sinasabi ng team leader, no, sa araw na to, gawin natin to para sa susunod na araw, next step naman tayo. Then, pag na-overcome natin to, next step naman tayo. Then, pag natapos natin to, next step naman tayo. Ganun yung Holy Spirit, mga kapatid. No. Kumbaga sa perfect stature of man, ano yung nasa pinakauna? Faith. Sunod, virtue. May ano kasi yun eh. Also, pag-aaralan natin mga kapatid. Kaya yung mga dati yung buhok, mga kapatid, napapahaba na ninyo, hindi na ninyo napaputulan, tama ba? May nagpapaputol pa ba dito mga kapatid? Wag naman nawa sana na magpaputol pa. No. So, He gave the power against the spirit to cast them out and to heal all the manner of sickness and all manner of diseases. No. Si Kristo nagpagaling, si Kristo bumuhay ng patay, si Kristo ay nagbigay ng linaw ng matang bulag noon pero nakakita na. No. Leprosy, yung talagang bedridden na, mga kapatid. So, sabi nga dito, Matthew chapter 10 verse 8, God gave us the Holy Spirit. Sabi po rito, mga pagaling kayo ng mga may sakit, mga pabangon kayo ng mga patay, mga glinis kayo ng mga ketong, mga palabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Ayun, no? No. Nasa atin ng otoridad, mga kapatid, kapangyarihan, para makapagpagaling kayo ng mga may sakit. Mga pabangon kayo ng mga patay. Mga glinis kayo ng mga ketong. Mga palabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyo ang walang bayad ay ibigay ninyo ang walang bayad, mga kapatid. O ngayon, ito. Paano natin ito ma-operate? No. Paano natin ma-operate yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? Sabi ng John chapter 14 verse 12, mga kapatid, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. So malinaw doon mga kapatid, no, we need to have faith in God. No. Yung pananampalatayang yan mga kapatid, ang makakapagbigay daan para ma-operate mo yung kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Faith only. No. Believe in God. Believe in His Word, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, the works that I do, shall He do also. No. Kung nakapagpagaling siya noon, nakapagpalaya siya ng demonyo noon, mga kapatid, so ganun din ang mararanasan natin bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Makakapagpagaling tayo ng iba't ibang mga karamdaman, makakapagpalayas tayo ng demonyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo na nasa sa atin. Sabi nga, if you abide in me, my words is abide in you. No. Ask what you will. Confess mo, kumbaga sabihin mo sa ating Panginoong Diyos, ano ang kailangan mo. Bagamat alam naman ng ating Panginoong Diyos kung ano ang kailangan natin eh. No. Alam ng Diyos, Lord, kailangan kong ma-overcome to. Lord, kailangan kong gumaling. Lord, kailangan kong napagtagumpayan to. Alam naman ng Diyos yan kahit di mo sabihin eh. So nga lang, syempre, gusto ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. No, kaya nga sabi ng Bible, ang lahat ng mga nangasalaman lalapit sa Diyos. Amen?
Sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto mo. Bagamat may mga bagay na kahit hindi mo hingin, ibinibigay ng ating Panginoong Diyos, may mga ilang bagay din na kailangan mong sabihin sa ating Panginoong Diyos, katulad ni Abel o ni Cain. Alam naman ng Diyos kung nasaan si Abel pero tinanong pa ng Diyos, sino? Tinanong pa ng Diyos, sino? Si Cain. Tama ba? Kung nasaan si Abel. Ano ang sabi ni Abel, mga kapatid? Ay, ano ang sabi ni Cain sa Diyos? Bakit? Tagapaghanap ba ako ng kapatid kong nawawala? Tingnan niyo mga kapatid. Alam naman ng Diyos kung nasaan si Abel. At alam ng Diyos kung anong ginawa ni Cain kay Abel. Tama po ba? Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, bakit hinayaang tanungin pa? O bakit tinanong pa ng ating Panginoong Diyos? Sino? Si Cain. Bagamat alam niya. Bakit kaya mga kapatid? Bakit kaya? Bagamat alam na ng ating Panginoong Diyos, pero bakit tinanong pa rin ng Diyos si Cain? Di ba nga, ang Diyos na pinalilingkuran natin, Diyos na siyang nakakalam ng lahat. Pero bakit? No, bakit? I-connect naman i-connect natin sa atin ngayon, mga kapatid. Bakit alam naman ng Diyos na kailangan mo to, pero kailangan mong i-confess sa Kanya? Kailangan sabihin mo sa Kanya. Bakit? Mga kapatid. Ito. Dahil sa nangyari, nalaman ng ating Panginoong Diyos, dahil sa nangyari, nalaman natin na si Cain ay isang sinungaling. Tama ba mga kapatid? Dahil sa naging senaryo. Tama po ba? Kasi nung tinanong ng Diyos si Cain, Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Bakit? Tagapaghanap ba ako nung nawawala akong kapatid? Alam naman ng Diyos kung nasaan si Abel. Pero tinanong pa rin si Cain. Na kung titingnan nyo sa senaryo, nakita natin, nalaman natin na si Cain pala ay sinungaling dahil dun sa nangyari. Tama ba mga kapatid? Alam ni Cain kung nasaan yung kapatid niya No? At alam ni Cain na yung Diyos na nagtatanong sa kanya, alam niya. Pero pinili niya pa rin magsinungaling. Tama ba mga kapatid? Ibaling natin ngayon mga kapatid. Alam naman ng Diyos, alam ng Diyos na gusto mong yumaman. Tama ba? Dahil sa buong buhay mo, mula sa kaninu-ninuan mo, pinanganak kang mahirap, hanggang sa panahon mo, mahirap pa rin ang kalalagayan ninyo. Alam naman ng Diyos, kung anong nais mo, kumbaga, alam ng Diyos kung ano yung kalalagayang meron ka kahit hindi mo sabihin sa Kanya na, Lord, simula nung unang pinanganak, simula sa ninuan ko nung pinanganak ako hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Lord, gusto kong yumaman. Gusto kong yumaman. Pero kung titingnan niyo mga kapatid, laging ninyong tatandaan, gusto'y man ng Diyos na yumaman ka. Pero kung hindi talaga itinalaga ng Diyos ang buhay mo sa ganong kalalagayan, tama ba? Huwag mong ipilit. Mapapahamak ka. Tama po ba mga kapatid? May mga taong mapilit. Kaya, dahil sa pagpupumilit nila, nakapagnakaw, pumapatay. Kaya ang Pilipinas natin ngayon, puno-puno ng korupsyon. Tama ba? Ang bansa natin, mga namumuno, hindi ko naman nila lahat. Pero, papansin nyo, tama mga kapatid, sakim sa pera. Alam ng Diyos ang pangailangan ng bawat isa. Kahit hindi mo hingin, ibibigay niya. Pero yung nararapat para sa'yo. Yung nararapat at sapat para sa'yo. Iko-confess mo, sabi mo, Lord, gusto ko yumaman. Pero alam naman ng Diyos kung ano nararapat para sa'yo. Lumalabas lang sa bibig mo kung ano yung nasa puso mo. Tama ba? Na ipapakita sa'yo ng Diyos, ikaw, mula sa bibig mo, lumabas. Sabi mo, gusto mong yumaman. Pero, ako bilang isang Diyos, alam ko kung ano ang nararapat para sa'yo. Itakwil mo kung ano yung desire ng bibig mo na nasa ikabuturan ng iyong puso, mga kapatid. Tingnan nyo?
So, kung ano yung desire mo, mga kapatid, itakwil mo. Huwag mong sundin. Ikakapahamak mo yan. No. Desire ng flesh yan, mga kapatid. No. Praise be to God dahil meron kang faith sa kaluluwa mo, no, na siya nagbibigay sa iyo ng ng conviction na wag mong sundin ko rin desire ng flesh. Makontento ka kung ano ang meron. Amen? So, sinasabi pa dito mga kapatid, at lalong dakila mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. 1 Peter chapter 1 verse 5, ang sabi dito mga kapatid, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag ang huling panahon. So, pinapakita dito mga kapatid sa pamamagitan daw ng pananampalataya. Malinaw, nasampalatayaanan mo ang Diyos, no, kanyang salita, ang kapangyarihan o authority ng kapangyarihan ay nasa sayo. No. Kaya nga, sabi dito ni Brother Branham, but that same power that spoke the world into existence is in those people that's got the Holy Ghost. That's right. Men and women, it's the time that we found out who you are. The devil's trying to hide you back. Then tell you that you're some little truth down, something, but you're not. You're sons and daughters of God. The deity is not in heaven. It's in you. Hallelujah. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos ay nasa sayo. Amen? Which is Christ. The Holy Spirit. No, kaya anuman ang iyong hingin, mga kapatid, at kung iyon ay nasa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ito po ay kanyang ipagkakaloob. No. Tandaan natin ang ating self-will na kung tawagin, maaaring yan ay nakakabuti o nakakasama. No. Kung ang self-will mo ay against sa Word of God, mga kapatid, kailangan mong itakwil ng iyong self-will. Pero kung ang iyong self-will ay match sa sinasabi ng Bible, katulad na lang, halimbawa, mag-church ako. Kailangan ko kahit pagod ng katawan ko. Self-will mo yon. Masama ba o mabuti? Masama. Ay, mabuti, tama mga kapatid. So, kung match sa Word of God, yan ay i-bless ng ating Panginoong Diyos. Amen? Pero may mga self-will na tinatawag na self-unrighteous na hindi naman kalooban ng ating Panginoon. Amen? Yun ang kailangan mong itakwil. Katulad na lang ng sinasabi ng Bible. Sinabi ni Pedro, Panginoon, dumaan muna sila sa aking bangkay bago ka nila matakip. Pero anong sabi ng Diyos kay Pedro? O Satanas, lumayas ka. Yes, that's right. That's right. No, o umalis ka. Maganda yung yung tawag dito, motive ni tama ba? Motive o motibo ni Pedro na ibigay yung kanyang buhay sa Diyos. Gusto nga ng Diyos yun eh. Pero the problem is sa senaryo, mga kapatid, ang Diyos ay kailangan dakpin. Kasi bakit? Yun ang nasusulat. Kailangan matupad. At kailangan niyang mamatay. Hindi lang para sa iyo, Pedro. Para sa lahat. No, yan mga kapatid. Kaya nga may mga self-unrighteous statement ang tao. Yun yung mga daan ang tila matuwid. Maganda. No. Kailangan baliin yun. Kailangan tuliin yun. Tama mga kapatid? No. Kailangan alisin. No. Pero kung ang self-righteous o yung self-will mga kapatid ay ayon sa Word of God, no, yun ay talagang i-bless ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? No. Kaya nga, the deity of Christ is in you. Nasa sa iyo, mga kapatid. No. Kailangan mo lang alamin paano mo yan i-operate. Tama ba? Paano mo siya i-operate? Nasa sa iyo, which is the Holy Spirit. Paano? Through your faith. Then next, sabi dito, through your prayer. Makapangyarihan ang panalangin, mga kapatid.
Kapag nananalangin tayo, wala naman tayong ibang kinakausap eh. Kinakausap mo ba yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo? No? O yung, kung sa ritual ng mga masamang demonyo, mga demonyo kausap mo. Pero, di ba tayo ay nananalangin? Tayo ay nananalangin, mga kapatid, dahil sa, sabi ng Bible, mga kapatid, wala tayong ibang kinakausap kapag tayo nananalangin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? No. At ang bawat panalangin ng banal ay kanyang napapakinggan, sabi ng Bible. At ang Diyos ay malapit sa iyo, sabi ng Bible. Amen. Malapit sa iyong bibig, nasa iyong puso. That's right. No? Nasa iyong puso. Amen? Nasa iyong puso. Diyan kumatok ang Diyos, tama ba? Sa iyong puso, pumasok. Na yung faith na yan, ang kumukontrol dyan, which is God. No? Ang ating Panginoon Diyos. Hindi na yung devil. So, andun ang Diyos, mga kapatid, kausapin mo. Ang Diyos ay may tatlong trono, sabi ni Brother Branham. Sa heaven, literal throne, Christ, at yung ikatlo nasa ating mga puso. Your heart is the throne of God. No? Which is naroon ng Holy Spirit. Nananahan. Tama. Kasi ang soul nasa heart. Tama ba? No. Nandun ng doubt, nandun ng faith. Kaya nung mga panahon hindi ka pa tinatawag ng Diyos, puro hindi ka nasa faith, nasa doubt ka. Wala kang tamang pero nung dumating araw ng pagkatawag sa'yo, kumatok ang Diyos sa puso mo, pinagbuksan mo. Kaya yung mga dating may doubt ka, ngayon may faith ka na. Tama mga kapatid? Kaya nga sabi doon, all right now, in every believer in here has life eternal, which is God's Spirit in you. Enough power that raise up the dead, that heal the sick, that set or beats in condition. But yours, sabi niya, it's controlled by a law, that spirit that is in you. You are son and daughter of God. That same spirit that you've got in you will raise you up at the day of your redemption. Tingnan nyo, yung Holy Spirit na nasa sa atin, mga kapatid, which is Christ, ay enough na. Enough, sabi niya, to raise up the dead. That heal the sick. Sabi doon, it's controlled by a law. That spirit that's in you. You are son and daughter of God, mga kapatid. No. Yung spirit na yan, di ba, walang iba kundi si Kristo. No. Hindi naman ikaw yung nagpapagaling sa tao eh. Kahit yung mga doktor na nasa hospital, nananalangin pa yan eh. Tama ba? Kada opera, bago yan mag-opera, nagpe-pray pa yan. Dahil ang buhay niyan, bagamat gawin nila yung best nila, hindi nila control kung yan ba ay talagang time na para mamatay o may may buhay pa na ilalagi yung tao yan dito sa mundo. Tama po ba? Walang nakakalam ng buhay ng tao sa mundo kundi ang Diyos. Tama ba? Kahit sabihin ng doktor na, may taning ka na, next month, mamamatay ka na. No, sabi ng Bible, mga kapatid, let every man's word be a lie and mine be truth. No. Kahit may cancer ka pa, kung panahon mo na para mamatay, mamamatay ka na. Pero kung hindi pa, may plano pa ang Diyos sa buhay mo. May purpose pa ang buhay mo. Gamitin mo yan sa tama, mga kapatid. Ang bawat segundo, sabi ni Brother Branham, minuto, araw ng buhay ng tao dito ay napakahalaga. No. Sa atin, bilang mga mananampalataya, na gamitin mo sa tama, mga kapatid. Huwag mong gamitin saan? Sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nga, kung may oras panahon ka na makapaglingkod ka sa ating Panginoon Diyos, gawin mo. Kasi ang panahon ay malapit ng magwakas. Sabi nga ni Brother Branham, ano man ang mga ginagawa natin sa mundo, pag-aaral, trabaho, achievement, etc., hindi yan ang mag-accumulate sa iyo para sa kaligtasan. Hindi yan ang gagawing basihan ng Diyos para maligtas ka.
Ang gagawing basihan ng ating Panginoong Diyos kung ano ba ang ginawa mo para sa Kanya dito sa lupa, mga kapatid. Kaya nga, no matter how busy we are, sabi nga ni Brother Branham, take time for Christ. Take time to God. Gawin natin yung best natin sapagkat nasa atin yung kapangyarihan, which is the Holy Spirit. Binigyan tayo ng authority. No? Kaya nga, kahit ng kamatayan, hindi ka matatakot eh. Kahit sa kamatayan, mga kapatid eh. Kasi binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos eh. No, which is the Holy Spirit. Na siya nagbibigay ng ano? Na siya nagbibigay ng, sabi nga dito, na siya nagpapabango sa mga patay. Kaya kung mamatay ka man dito sa lupa, muli ka niyang ibabangon. Tama mo ba, mga kapatid? Muli ka niyang ibabangon. At kung ang Diyos na nasa sayo ay eternal, magiging eternal ka rin. Tama ba, mga kapatid? Sabi doon, you got the power, but it's laying dormant because you're afraid to use it. Tingnan niyo, mga kapatid, meron tayong kapangyarihan. No? Authority na gamitin ng kanyang salita. Pero ang sabi dito, it's laying dormant because you're afraid to use it. Takot tayo gamitin to. No. Gamitin mo. Use your faith. Pangako ng Diyos to, mga kapatid. Pangako ng Diyos to. Pangako niya na ibinigay sa atin, mga kapatid. Gamitin mo. Huwag kang matakot. Kasi ang takot sa paggamit ng salita ng Diyos, hindi yan takot mula sa Diyos. Takot yan saan? Meron kasi tayong talaga nature na inilagay sa atin, yun yung pagkatakot. Kaya nga takot tayo tumawid na may mga may mga sasakyan, tama ko, alam mo mamamatay ka. Amen? Ang takot sa multo. Tama ba? Pero iba yung pagkatakot sa Diyos. No. Na dati, takot sa multo. Ngayon, hindi ka natakot sa multo. No. Tama ba? Kasi hindi natakot mula sa taong nananalitay, kundi takot sa Diyos. Alam mo, mula sa Diyos, sabi nga ng Bible, simula ng pagkatakot sa Diyos, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. May takot ka na sa Diyos, meron kang karunungan. Meron kang salita. Yung mga kaluluwa pala na sinasabi nung ako'y nasa Catholic, hindi pala yan yung mga kaluluwa na yumaong eh. Yan pala yung mula sa mga yung mga angel na kasama ni Satanas na nag-aklas. Tama po ba? Hindi ka na matatapos. Kaya nga ako, nakakapaglakad na ako dito sa likod kahit gabi. Kahit alam kong merong nagbigti dyan sa likod. Meron dyan, pakamatay dyan sa likod. Nagbigti. Yung iba, takot na takot pag gabi, naglakad dito. Pero ako hindi na kasi I have the Spirit of God. I don't have fear and evil. No. Pero minsan talagang hindi mo mapapaano eh. Minsan talagang andun yung battle na syempre bilang isang namuhay sa mga nakagis ng paniniwala, tama ba? Minsan bumabalik dun sa kaya nga si Brother daw takot dito matulog kasi meron daw naglalaro dito. Nagtatakbo-takbo. Pero wala naman akong si Brother, may nakita ka ba po? Naramdaman nagtatakbo dito? Tulog pa si Brother. Ako rin, hindi dito. Dito, nagawa ko na matulog dito, humiga. Pero wala naman. Gusto ko nga makakita eh. Kasi nung huling kita ko, bata pa ako white lady. No, pero after na, wala na akong, hindi na nasundan. No, pero, alam kasi ng Diablo. Even them, kilala ka. Kilala nila kung sino ang mga anak ng ating Panginoon Diyos. Diba? Ayon sa kwento sa Bible. No. Na minsan may mga nagsilabas sa mga mga ngaral ng Diyos na nagpapalayas doon ng demonyo. O ano sabi ng demonyo doon sa mga taong yun? Kasi sabi ng ng mga nagpapalayas sa mga demonyo sila sa Diyos. Sila kay Pablo, ano sabi ng demonyo? Kilala ko si Pablo. Kilala ko ang Diyos. Sino baga kayo? Tingnan nyo? Kilala ng mga demonyo kung sino ang mga anak ng ating Panginoon. Tingnan nyo? Kaya yung mga bad spirit na yan, alam nila
No. Ay, sa Diyos to. Hindi ko to papakitaan ng kung ano man kasi alam kong naniniwala sa Diyos to eh. Kaya yung kanilang dinadaya yung mga naniniwala din sa kanila. That's right. Tama ba? Naniniwala sa mga maling aral na nagsasabi, mga kaluluwang ligaw na hindi pa daw umaakyat sa kaharian ng Diyos, sa paraiso. Kasi kailangan pang ipagdasal. No. Kaya nga merong third day, tama ba? Tsaka 40 days. 40 days na yung kaluluwa, paikot-ikot daw dito sa lupa. Then kailangan pa daw dasalan ng Abagino ang Maria, puno man ng grasya. Tama mga kapatid? Kailangan daw ng masusing pagpapanalangin para yung kaluluwa nasa purgatorio makalipat sa paraiso. How come? Wala kang mababasang ganyan sa Bible. No. Kahit magpustahan pa tayo, hindi mo na ako nagsusugal. No. Iyan ko na bahay namin, sa'yo na pag may nabasa ka. Kahit sasakyan kong sira nga lang. No. Ibigay ko na. Kung may mababasa ka na mula sa purgatorio may kaluluwang naroroon after nakamatay ng tao, pag dinasalan mo, mapupunta sa impyerno. Pero ako, talagang matapang dahil wala naman talaga. Hindi mo na magsasalita dito kung alam kong meron, mga kapatid. Yung salitang purgatorio nga, wala naman sa Bible eh. Wala mga kapatid, wala sa Bible. Wala. Kasi dati, hinahanap ko rin yan eh. Purgatorio. Meron akong nabasa. Meron akong mabasa. Hell. Sheol. Ano ba bro? Lake of fire. Yan ang mga mababasa mo. Hades. Yan ang mababasa. Pero purgatorio, wala kang mababasa purgatorio sa Bible mga kapatid. Hell, Sheol, Hades, Lake of fire. Yan ang mga nasa Bible. Pero yung mga taong naririyan na iba sa paniniwala nila na sabi, purgatorio, maganda sana kung ganun, no? Na may chance pa. No? So, kumbaga sa ang tao, ang tawag doon, ang tawag doon eh. Dahil sa alam nila, may chance pa silang maligtas kahit mamatay sila, mapunta sa purgatorio. Ang tao, anong tawag doon? Kumbaga, masasanay silang gumawa ng kasalanan, okay lang gumawa dito. Pag napunta naman ng purgatorio, maliligtas pa rin naman ako. Basta umama, dasalan mo lang ako pag namatay na ako. Pag magbibiling ka pa. Pero yung nasa impyerno, tama ba? Yung si Lazaro ba? Tsaka yung taong mayaman. Tingnan niyo mga kapatid, yung kwento sa Book of Matthew. Ano nangyari nun? Ano nangyari doon mga kapatid? Nagkaroon pa ba ng chance na maligtas yung taong mayaman na nasa impyerno? Hindi ba wala na mga kapatid? No. Humingi pa nga siya ng request na madampian man lang doon, daliri niya dahil sobrang init daw doon. Bukod doon, nagpapadala pa nga. Kumbaga, sino pa ba yung pinapadala? Si Moses ba? Ay si Abraham ba mga kapatid? O nagpapadala ng isang lingkod mula doon sa lupa, nasabihan daw yung mga kapatid. Yan, na nasa lupa. Pero anong sabi ni Abraham? Naroon si Moses. Kung sumampalataya man sila, maganda kung hindi, wala siyang magagawa. That's right. Tingnan niyo mga kapatid. Nagkaroon pa ba ng kaligtasan yung taong mayaman? Wala na. No. Wala na mga kapatid. Kaya, praise be to God dahil tayo ay binigyan ng kapahayagan mula sa ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Kapahayagan, walang dagdag at bawas. No, na nasa sa atin mga kapatid. Na hindi tayo binigyan ng pagkatakot. No. Pagkatakot mula sa sarili at sa diablo, kundi pagkatakot sa Diyos. Tama ba? At sa pagkatakot natin sa Diyos, meron tayong karunungan. Kaya sabi ng Bible, pagkatakot sa Diyos ang pasimula ng karunungan. Tama ba mga kapatid? Kaya hindi ka matatakot. Gumawa ng tama, lalo na kung fits sa Word of God, that is God. The Holy Spirit, mga kapatid. Sabi nga dito, last two quotes bago magsara. Raise up the dead, sabi niya, that heal the sick, that set or beats in condition, sabi nga dito, heal the sick. Pansinin niyo mga kapatid. Sabi doon,
Di ba, isa sa mga attributes o katangian ng ating Panginoong Diyos ay ang nais niya ibaging isang manggagamot. Tama mga kapatid. So, paano siya magiging isang manggagamot kung wala siyang pagagalingin? Tama po ba? No. Kaya nga, yung Holy Spirit na yan, no, kailangan mong sampalatayanan. No. Kailangan mong, tawag dito, kailangan mong, kailangan mong makita ang kanyang kapangyarihan sa kalagitnaan mo through your faith. Kaya nga, kung ang Diyos, mga kapatid, gusto niya maging isang manggagamot, kung meron tayong mga nararamdaman, wag agad gamot agad kumbaga, maganda naman ang gamot. No. Pero hindi talaga nagpapagaling ang gamot. That's right. Totoo yun. Kasi kung talaga nagpapagaling ang gamot, nagawa ng tao, hindi ko sinasama dito yung mga natural na herbal medicine. Okay pa nga yun kung tutusin. Kasi natural yun. No, maganda rin naman kumbaga sa para sa akin on my own opinion mga kapatid. Ang mga gamot, talagang pinahintulot lang yan para sa mga taong walang pananampalataya at kulang sa pananampalataya. No. Kung may Diyos ka, mga kapatid, na nagpapagaling talaga, no, bakit di mo sampalatayanan yon? Kasi ang gamot, how many times ako uminom ng gamot, by JC, gando pa rin yung sakit ng ulo ko, bumabalik, talaga nagpapagaling. Kuha niyo mga kapatid. Nagpiprevent, tama ba? Prevention lang ba? So, tama ba yung Hindi talaga siya nagpapagaling. Pero totoong tunay na nagpapagaling ng karamdaman ng iba't ibang sakit ay ang ating Panginoong Diyos. May gamot? No. Yung gamot na yan, ibibigay sa iyo ng Diyos, kailangan niya ng reseta. No. Reseta, masasabi mo sa Diyos, manalangin ka, Panginoon, ang sakit ng ulo ko. Ngayon, bibigyan ka niya ng reseta. Anong reseta? Nakasulat doon. Ito kasi ginawa mo. Kaya sumakit yung ulo mo. Masyado mong tinuon yung utak mo sa mga sanlibutang bagay. Ayan, sumakit tuloy. No. Masyado mong kinaya lahat. No. Lumakad ka ng mag-isa. Hindi mo hinayaan ako ang kumilos at ako ang mag-operate sa buhay mo. Ayan. Ngayon, magsimula ka, Lord, sorry. No. Sabi ng Bible, don't lean on your own understanding but leaning unto God. Lean mo sa ating Panginoon. Hindi na magagaling ulo. Gagaling sakit ng ulo mo. Hindi na mauulit yan. Yan yung mga kapatid. O minsan, ang karamdaman, kasi may ginawa kang kasalanan. No. Ikaw ba naman, tawag dito, bawal sa'yo. Pero ititake mo pa rin. Huwag natin agad isisi kay Satanas. Minsan ang problema nasa atin. Tama po ba? Tandaan natin ang kalaban natin dalawa. Sa ating sarili, o tatlo pala. Ating sarili, number 1, tama ba? Pangalawa, mga tao na sa paligid. Ikatlo na nga lang si Satanas. Mga kapatid. Alam mo, bawal sa'yo kumain ng baboy, kain ka pa rin ng kain. Ayan. High blood ka. Huwag agad natin isisi kay Satanas. Isisi natin minsan sa sarili natin kung bakit. Ngayon, ito isa mga napapansin ko. Mananalangin tayo, no? Yung pagkain na nakahain, lechong baboy, ano pa? Isip pa kayo, yung mga nataas yung kolesterol. Yung mga pang high blood, seafood, yan. Ano pa ba? Pag-pray nyo, Lord, salamat sa mga pagkain. Naway, tanggalin ninyo mga masamang bad ingredients sa mga pagkain ito. Pero, kahit anong gawin mo, hindi mo maalis kasi yung taba na naroon, nakakainin mo, bad yun sa'yo eh. Tama ba, kapatid? Papanalangin mo pa, dadami mo pa yung Diyos dun sa gagawin mong hindi maganda. So, alam mong bawal sa'yo, no? Bagamat okay, wag mo nang kainin kung ano yung nakain dyan na bawal sa'yo. Pili mo yung mga pagkain okay sa'yo. Wag mo nang kainin. No? Kung ano yung mga hindi nararapat kainin. Para sa'yo, kasi siguro sa iba, pwede kasi bata pa, sa iba, tawag dito, okay pa, mga kapatid. Pero yung senior na, wag mo nang subukan. No? Papanalangin mo pa eh.
No. Ang ano nun, ikaw pa yung nagluto. Ikaw pa yung nagkain, no? Papanalan, okay lang. Kumbaga sa amin, okay lang, may gamot naman eh. No. Ganyan mga kapatid. Okay lang, may Diyos naman eh. Basta ipag-pray mo lang yung pagkain, hindi ka mamamatay. No. Grabe, no? O ngayon, ayusin natin, mga kapatid. Itama natin. Alam nyo, sabi ng Bible, lahat ng bagay, no, hindi nakakabuti sa atin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi lahat ng ipapasok natin sa katawan natin ay nakakabuti. Sabi ng Bible yan. Kahit ipanalangin mo yan. Isang bagay. Kung alam mong masama sa'yo, tama ba? Kung alam mong masama, nakakasama sa'yo, huwag mo nang i-take. Doon ka nagkakaproblema. Pero kung halimbawa, yung mga pagkain accidentally mo nakain, halimbawa, sino dito may mga allergy, hindi mo alam, halimbawa, kumain ka sa isang samgyupsal, etc. Yung isang ingredients doon, meron palang seafood, nakain mo, mga kapatid. Yun, so, hindi mo kasi alam kung bakit ka tawag dito, bakit ka na-allergy dahil sa pagkain meron doon. No. Okay yun, tatalab dun yung prayer mo. Natanggalin yung bad ingredients. Hindi mo kasi alam eh. Tama ba? Pero yung alam mo na nakakasama sa ipag-pray mo, yun ang hindi maganda. Hindi tatalab yung prayer. Tama ba? Yung kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Alam mo in the first place na yung nakahain dyan, hindi maganda. Amen? Makakasama sa'yo. Tulad ko, ina nyo. Buti lang kahapon nag-control ako, pero mamaya ewan ko lang. Kasi may bata pa. Pero moderate yung mga patikim-tikim na, hindi na ako yung talagang kukumain, kain. Moderation, kumbaga, control. Patience, mga kapatid. Control lang, control. Amen, mga kapatid? So, yun ay, naway, ayoko nang pahabayan mga kapatid, bago sa mahunta yun. Pero yun nga, ano ba ba, may quote pa ba ako dito? Ayun, so, you got the power but it's laying dormant because you're afraid to use it. See, that's the way. They had power but they couldn't do it. And every one of you, sabi dito, you've got power. This script, sabi niya, people's got power right now to rise from up there and walk. So yung mga taong pilay o di makalakad, meron silang kapangyarihan na makalakad muli. No, this dying man with cancer got power to raise up. Yung may mga karamdaman katulad ng cancer, meron silang kapangyarihan para i-raise up sila. Sabi dito, and walk. The rest of you, all there that sick, you got power. You got the power, it's given you. You shall receive power, sabi doon. That's what the Bible said. Meron tayong kapangyarihan sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa sa atin. Gamitin natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. And through your prayer, whatever you ask, sabi nga doon, if you abide in me, my words is abide in you, ask what you will, and it will be given unto you. Huwag naman nating abusuhin din, mga kapatid. Kung alam nating makakabuti para sa atin yung isang bagay na ipag-pray natin, ang salita ng Diyos ay talaga, ang kapangyarihan ng Diyos ay susunod. Amen? Pero ang kapangyarihan ng Diyos, maaaring di sumunod once na alam mo na makikakasama ang ipag-pray mo. So, hindi naman tama yon. Amen, mga kapatid? Kaya nga, hindi rin basta-basta yung pagpapanalangin sa may mga karamdaman. Hindi rin basta-basta, wali ka brad, pag-pray kita. Oh, Jesus, pagalingin mo yung taong to. Hindi rin basta-basta, may right pattern sa pag-pray ng mga taong may karamdaman o sakit. Kasi una-una, hindi mo alam kung bakit ba yan nagkasakit. Tandaan nyo, may mga karamdaman o sakit, isa pala yan, hindi dahil sa dahil minsan sa kakakain mo ng kung ano-ano, minsan yan ay talagang dumarating bigla katulad ni Hope. Ni Hope, tama ba?
Sa pamamagitan ni Job, wala naman siyang kinakain that time nung simula nung nagkasakit siya. Tama mga kapatid? Tingnan niyo yung kwento. May kinakain ba siya that time? Bakit siya nagkasakit? Pero bakit siya nagkasakit? Dahil sa pagsubok ng Diyos. Tama ba? Sa buhay niya. Ano ba yung sakit na tumama sa kanya? Di ba ketong? Binabalik pa nga niya yung uod na nahulog sa lupa eh. Tama mga kapatid? Ketong. Pero hindi dahil sa meron siya kinain kung bakit siya nagkasakit. Nagkasakit siya dahil sa pagsubok na ibinigay sa kanya. Amen? Maganda yun. Nagkakasakit ka dahil sinusubok ka ng Diyos. Pero ang pinakapangit, yung nagkasakit ka dahil may ginawa kang kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, confess your sins. I-confess mo sa ating Panginoong Diyos ang iyong kasalanan, then God will be healed. Baka may nagawa kang kasalanan. Kaya kung mapapansin niyo mga kapatid, kahit ang panalangin mo sa isang tao, kung hindi niya may confess yung kanyang mga kasalanan sa Diyos, mananatili yun. Tandaan niyo mga kapatid, sino Eva na dahil nagkasala, ay pumasok ang kamatayan at karamdaman sakit sa tao dahil sa pagkakasala ng tao, sabi ng Bible mga kapatid. No, wala naman yan eh. Walang karamdaman, sakit, walang kamatayan ng tao eh. Pero nung nagkasala si Eva, mga kapatid, o ang isang tao, sabi ng Bible, pumasok lahat ng yan. So, ganun din, mga kapatid. Ang mga karamdaman ng sakit, maaaring ito'y pagsubok ng Diyos, sinusubok ka lang ng Diyos, kung paano mo pangahawakan ng kanyang salita. Amen? Katulad ni Job na hindi siya sumuko. Sabi nga niya, kung paano ang halaman nalalanta, pero may panahon na muling mamumukadkad. Sa ganun din, darating talaga tayo lahat doon, magkakasakit. Pero wag sana magbago yung ating pananampalataya sa Diyos. Huwag di ka gumaling, wala ka ng faith. Iwan mo na ang Diyos, hindi ganon. Tinitingnan ng Diyos kung paano mo panghawakan yung kanyang salita. Kung mamahalin mo ba siya, hindi lang sa panahong may kaginhawaan, pati sa hirap, mananatili ka rin ba? Kumbaga sa mag-asawa. Amen? So yun ang titingnan ng Diyos. Kung mananatili ka ba sa Kanya, hindi lang sa sarap o sa kaginhawaan. Kung mananatili ka rin ba sa mga panahong, nasa mga mabibigat o may hirap na sitwasyon. Manatili rin yan sa ating Panginoon Diyos. Manatili tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen mga kapatid. Yung pangatlo mga kapatid, yun yung baka may nagawa kang kasalanan. Kaya always ask God, Lord, why? Bakit po? No. Then confess mo sa Panginoon, baka may nagawa kang pagkakamali, pagkukulang. Baka mayroon kang nalabag sa Kanya, pinapalo ka pala ng Diyos. No. Ang maganda nun, kung ikaw, pero kung sa ibang tao pa, kasi damay-damay yan eh. Minsan, hindi man sa'yo dumating palo ng Diyos sa pamilya mo, anak mo. No, yun ang isa sa long na experience ko naranasan mga kapatid. Kahit sabihin mo, Lord, sa akin na lang sana dumating yung pagpapalo. Pero darating yung panahon na hindi sa'yo darating sa pamilya mo, yun yung masakit mga kapatid. Kaya, pag-pray mo sa Panginoon, why? Kung bakit mga kapatid. Amen? So, yun yung pattern. Hindi rin siya basta-basta mga kapatid. So, yun naman po. That's what the Bible said. So, nabasa ko na yung iba kanina. Ito pala. Last quotation. Last na ito mga kapatid. The power that's in you will make, sabi niya, you could speak a world into existence and go live on it. Hallelujah. There you are. That's what power is in the church now. But it is controlled by a law. And that law is not keeping a bunch of commandments. It's a law of faith. Jesus said, all things are possible to them that believe. Ayan mga kapatid. No. Walang imposible sa ating Panginoon. No. Sa mga sumasampalataya. Walang imposible. All things are possible to them that believe. And if you can believe it, whatever God will lead your soul to believe, that
is yours. Every place the soles of your foot can set upon by faith, God gives it to you. Ipagkakaloob sa iyo ito ng ating Panginoong Diyos. Once na ito po ay sinampalatayanan mo. Amen? No. Every place, sabi nga dito, it's yours. You possess it. You can find the key to this law of faith that opens it to you. You see what it means? The power is controlled by, if you are a son of God, you are a daughter of God, that never leaves you. It's within you all the time. But your faith gets away from it. But it's still there. Ngayon mga kapatid. No. But your faith gets away from it. So mali na mga kapatid, sampalatayanan mo. No. Hindi mo sampalatayanan, ang Diyos ay mananatiling naririyan. No, naririyan. Sampalatayanan mo lahat ng pangako ng ating Panginoong Diyos, it's all yours. All things are possible, mga kapatid. Walang imposible sa Kanya. No. Lalo na sa mga sumasampalataya, mga kapatid. Eh, imagine siya lumalang ng langit at ng lupa. Pati ng buhay mo. No. Mga bagay na di nakikita at nakikita, lahat ng yun ay sa Kanya. Amen? Now, kung lahat ng yan ay sa Kanya, lahat ng yan ay may control siya, mga kapatid, tayo, sa son and daughter of God, katulad ni Adam noon and Eve, ay binigyan ng kapahamalaan sa lahat ng nilalang ng ating Panginoong Diyos. So, ganun din tayo bilang mga anak niya. We have a power to heal the sick, to cast down all the works of evil, bad spirit, mga kapatid, and also, sa lahat ng mga sitwasyon, mga kapatid, we have the Word of God para kontrolin ang lahat. At may alis tayo sa mali para mapanatili tayo sa tama. Amen? Yun ang gawin natin. Yun ang sundin natin, mga kapatid. So, yun lamang po. At ako ay hindi na hahaba pa dito. Yun po ang part 4 po ng ating part 4 po ng what was the Holy Ghost given for. At ang part 5 po nito ay by next ngayong darating na Wednesday prayer meeting. Then by next Sunday ay itutuloy ko na po yung ating topic natin by Lord's willing, mga kapatid. Kung ito man po ay kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo po ba ay mayroong natutunan, mga kapatid? Amen. So sa di pagkakatagal, bago sa akin yan, tayo po ay tumayo muli. Tayo po ay mawit na nagsasabing alam mo bro, all surrender. I surrender. All to Jesus, I surrender. All to Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence daily. I surrender. Hallelujah. And I surrender all. We surrender, O God. I surrender all. All to Thee, my blessed
Savior, I surrender all to Jesus. Hallelujah. All to Jesus, I surrender all. Be at His feet, I bow. Worldly pleasure, all forsaken. Hallelujah. Worldly pleasures, all forsaken. Say me, Jesus, take me now. Hallelujah. I surrender all. We surrender, oh God. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Amen. So, tayo po'y darako mga kapatid sa paglilikom ng ating mission fund at tayo po'y may sa pangmawal sa ating Panginoon Diyos na nagsasabing Jehovah Jireh mga kapatid. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. So, tayo po darako mga kapatid sa huling ito ng ating gawain sa gabing ito at tayo po may sampang magbukas ng ating mga banal na aklat. Dito po sa Book of Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 12. Romans chapter 8 verse 12 to 16. Sabi po rito, wikang Banyaga, then tugtong po natin ang Tagalog. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if we live after